10:10 na naman po ng umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw ng Sabado, ika-30 sa buwan ng Enero. At syempre, oras na naman po para sa isang edisyon ng Nano Na. Ang topic po natin ngayon, may konting twist, po. Pero syempre, tungkol pa rin sa COVID-19. Ang twist, isasama po natin yung umiinit na issue ng tungkol sa Dimano ay mga bagay na kinakailangan gawin dahilan sa bumabagsak na ekonomiya. Okay, so uunahin po natin yung mga impormasyon na nakalap natin tungkol sa mga nagaganap ngayon dito sa bansa at sa ibang dagat. At yan po ay tungkol dun sa may kinalaman o tungkol dun sa bagong variant ng COVID-19 na nanggaling sa Inglaterra or sa England. Siguro naman, siyempre, alam na natin ngayong mga oras na to o ngayong araw na to kung ano yung mga hakbang na balak gawin ng pamahalaan ng bansang Pilipinas para makontrol yung patuloy na pagkalat ng bagong variant na yan ng COVID-19. Ang mga huling lumabas po na balita na alam kong posibleng nakarating na rin sa inyo yung muling pagpapatupad ng GCQ o General Community Quarantine sa ilang mga lugar sa bansa. Pinangungunahan ng Cordillera kung saan nasa 12 kabataan mismo ang tinamaan ng bagong variant ng COVID-19 at iba pang mga lugar. Ang Metro Manila, Batangas, kasama po sa mga mapapasama sa General Community Quarantine. Mas alam na ninyo yan, I'm sure, dahil sa marami na pong naglabas ng balita na yan. At ang atin po, ano yung mga bagay na kinakailangan natin gawin. Yun yung gusto nating pagtuunan ng pansin dahil dito sa problema na to. Okay, so bakit kinakailangan lagi nating binabanggit yung bagong variant? Kasi po, marami na naman ang mga haka-haka. Sometimes we cannot really tell the difference, alin ba talaga dyan ang totoo, alin ang hindi, dahilan sa pagka may lumabas na totoo, may marami ding lumalabas na hindi natin malaman kung totoo. So ang ginagawa po natin is pinipresenta natin lahat ang mga bagay na to sa inyo, sa ating mga tagapakinig upang kayo na ang gumawa ng paraan para makaiwas sa pagkakaroon ng infection o yung tamaan ng COVID-19 kahit anong variant pa ang pinag-uusapan natin. Ngayon, bakit ang mainit ay yung bagong variant? Kasi po may mga balitang lumabas na etong bagong variant na to ng COVID-19 mas mabilis makahawa at yan po ay naging dahilan nga kung bakit noong mga nakarang araw binalita natin at lumabas din sa maraming mga media channels dito at sa ibang dagat yung sinasabi na nagsara ng pinto ang maraming mga bayan sa iba't ibang bansa laban or against doon sa mga biyahero na nanggagaling sa England o sa London o sa iba pang mga bayan sa England dahilan nga dito sa bagong variant na to na natuklasan o na nakita. Lumabas pa sa mga sinasabing report na ito palang bagong variant na to hindi nakabaguhan dahilan sa September pa lang last year or earlier than bago pumasok yung panahon ng Yuletide season o ng magpapasko, ito pala ay lumabas na at marami ng mga nanggaling sa mga bayan sa England ang nakalabas at nakapunta na sa ibang mga lugar at yun nga yung dahilan kung bakit ngayon hindi mo masabi nga kung saan ang gagaling yung mga variant, yung mga pinagmumulan nung variant na yon kasi marami nang nakabiyahe po. At dyan sa punto na yan, natin gustong ituon yung discussion. Kasi may mga nagsasabi na itong bagong variant na to napatunayan na mas mabilis makahawa pero
parang yung sinasabi ng iba, hindi naman ito nangangahulugan na porke at mas mabilis makahawa, mas delikado. Dahil, mas nakamamatay. May mga sinasabi silang gano'n, po. I think they're missing one point here, dito sa punto na to. Ano yung bagay na yon na baka sakaling dahilan sa mga pagtatalo, no, sa pagbibigay ng mga opinion, nakakaligtaan nila. Meron po tayong tinatawag na mathematical ratio. Hindi po ako magaling sa math. Ah, hindi rin tayo magaling kumanta kasi yun po mga biruan ng una, no? Kaya raw music yung kinuha, yung kurso, yung pinupurso na major, kasi hindi siya magaling sa mathematics, no? Paano kung hindi ka rin magaling kumanta? Well, anyway, bago pa matungo sa kung saan yung usapan, ipunto na natin, direkta na natin ang usapan dun sa gusto nating sabihin, po. Merong tinatawag na mathematical ratio. Yung dami ng mga pwedeng maging biktima o maging ika nga natin terminally ill o mamatay, no? Dito sa COVID na 19 na to, sinasabi nila na siguro naman kahit na yan nakakahawa ng mabilis, hindi naman yan masyadong virulent, no? Hindi raw makamamatay. Pero yung sinasabi po natin, yung ratio, yung dami ng mga pwedeng mamatay dahilan sa maraming mahahawa, no? Subukan nating gawing simple yung usapan. Sabihin natin sa pamamagitan ng ehemplo na ganito. Kung sa 10, merong sabihin natin na 1% na mamatay. So isa sa 10, parang ganyan, no? 1% nga ba 'yon? Parang 10% 'yun, ano, ha? Anyway, kung isa sa 10 ang namamatay, doon sa lumang variant, sabihin na natin na ganun pa rin, no? Sabihin natin na hindi naging mas virulent, hindi naging mas matapang yung virus dahilan sa nangyaring mutation o pagkakaroon ng bagong variant. Sabihin natin na ganun pa rin yung pinakang kakayahan niyang pumatay, no? Kung ang nagagawa naman itong bagong variant na ito dahilan sa mas nakakahawa siya, instead na 10 lang, no, sa populasyon, nagawa niyang 20. So ilan sa 20 ang mamamatay? Di ba tumaas din? Kahit na same level of virulence o yung tapang niya, yung kakayahan niyang pumatay, kahit na hindi na bago yon, pero dumami yung kanyang kayang hawahan, no? Pagka tinignan mo yung ratio, kahit hindi na bago yung ratio, doon sa sinasabi, ang ratio kasi yung mga tinatawag na 1:1, 10:1, di ba? Yun yung mga ratio, So kung yung lumang variant, 1:10 ang namamatay, dahilan sa tapang niya, etong bagong variant, 1:10 pa rin, pero nakakahawa naman siya ng 20, so hindi lang isa ang mamamatay, magiging 2 na. Kung 30 yung kaya niya, ilan ang mamamatay? 3, di ba? So yun yung point na sinasabi natin. Hindi lang yung virulence, kundi yung kakayahan niyang makahawa ang kinakailangan din nating tignan, no? So anong nangyayari? Well, kung ganyan kabilis siyang makahawa, nung bago nagkaroon ng ganyan kabilis na pagkahawa, kaya mong i-maintain ang dami ng mga tao na attendihan or that you can attend to, na nagagamot, no, o nabibigyan ng attention, medical attention ng mga health facilities ng bansa. Paano kung naging triple yung dami, no? So magkakaproblema yan. Hindi lang ngayon kaso ng ratio ang pag-uusapan natin, kundi yung kakayahan ng ating healthcare system na bigyan ng atensyon yung mga ngailangan ng atensyon nila. Bakit? Mas marami na, no? So even if you say na hindi natin ma-determine, hindi natin masabi kung talagang yan ba naging mas matapang o hindi, ang magiging epekto niyan mas masahol pa rin kaysa dun sa nauna dahilan sa dami ng kanyang nagiging biktima. Ano po sa tingin nyo? Well, that's just an opinion. Pero ano nangyayari ngayon?
Ito po ang nangyayari sa ibaing dagat. Sabi natin, bibigyan natin ng pansin yung mga bagay na nagaganap sa ibang lugar. Okay, ito po ang nagaganap sa ibang lugar. Ayon sa ulat na lumabas, no? Merong isang funeral home dun sa London, na ang may-ari nasa 94 years old na ngayon. Bakit dyan natungo ng usapan natin? Kasi po itong may-ari ng funeral home na to, ayon sa report, tumatanggap na ng halos mga 20 telephone calls bawat araw, at kinakailangan ng mag-hire o kumuha ng mga bagong trabahador, magdagdag na mga trabahador dahilan sa dami ng kanilang tinatawag, ng kanilang natatanggap na tawag, buhat nung nagkaroon ng bagong variant ng COVID-19. So anong relevance nung 94 years old, hindi pala 94, sorry, 92 lang. Mali yung tingin natin. Nagiging ibang tingin ko sa 2. Naging 4. Okay, so anong relevance nung edad nung tatay nung may-ari nung funeral home? Yun pong age na 92. Ang ibig sabihin po nun, matagal na nilang negosyo yan kasi noong panahon ng 1940, sabi dito sa ulat na to, nung binobomba ng mga German planes, ng mga puwersa ni Hitler, yung Germany, ng mga panahon na yon, sinasabi na yung level of mortality o yung tawag na tinatanggap nila na nangangailangan ng serbisyo ng kanilang funeral homes, mas kokonti nung panahon na binobomba ng mga eroplano ni Hitler yung isang side ng Germany, kesa sa ngayon. Isipin mo yon, panahon ng gyera, binobomba yung isang bahagi ng Germany, pero yung mga namamatay noon, yung mga serbisyong tinatanggap nila o yung mga tao na nangangailangan ng serbisyo nila noon, mas kokonti sa nangangailangan ng serbisyo nila ngayon. That's according to this guy, no po? Anong pangalan ng tao na to? John Harris. Yun yung pangalan niya, si John Harris. Kailangan ko yatang uminom, no, ng tubig kasi parang nagkakaroon ng bara yung ating lalamunan. But anyway, tuloy lang muna natin. Okay. So, ganun po kaseryoso itong nangyayari ngayon sa London, no? Ilang bayan pa rin doon sa London, yung borough ng Barking and Dagenham. Sinasabi po, yung borough, inuulit natin, ang katagang borough, BOROUGH, no? Yun po yung tawag nila dun sa mga lugar doon, sa kung tawagin natin dito ay bayan, no? 'Di ba? Sa English town, doon sa kanila borough. Sa America town, sa England ang tawag nila borough, sa Pilipinas bayan, okay? Doon sa bayan, doon sa mga bayan ng Barking and Dagenham, doon sa Inglaterra, sinasabi po na itong early part of this month, nitong January, no, tinatayan na isa sa bawat 16 na residente ng mga bayan na yon ay na-infect na ng COVID-19, no? At yung pong mga local hospital nila doon sa katabing bayan na Romford nagrarasyon na ng oxygen sa mga tao, kasi hindi na kayang tanggapin doon sa kanilang hospital. Wala na silang mapaglagyan ng mga pasyente dahilan sa tumataas ng mga kaso ng COVID. At yung kanilang mga pasyente doon, na nagiging biktima at namamatay, tumaas na sa 1,100. Yung kasi yung kanilang milestone nung una doon eh. So yan po yung nangyayari. So delikado, di ba? Okay? Naintindihan na po natin na ganyan yung nangyayari ngayon. So what? Bakit natin kinakailangan pag-usapan na nangyayari sa London? Kasi po doon ang galing yung variant ng virus, at
yun ay kumalat na sa buong daigdig at nandito na nga sa bansang Pilipinas, no? At ang lugar, kung hindi ko alam po kung sino sa inyo ang nakarating na sa Bontoc, sa Mountain Province, pero yan pong Bontoc Mountain Province, medyo kung ikukumpara natin sa lalawigan ng Sorsogon, mas mahirap puntahan, no? Sabagay, nang pinuntahan natin yan ng ilang beses, buhat noon gumanda na ang kalsada. Pero kung ikukumpara nyo po sa Sorsogon, sa lalawigan ng Sorsogon yung Bontoc, makakarating ka lang doon kung sasadyain mong yun yung pupuntahan mo. No, ha? Hindi katulad ng Sorsogon na kung pupunta ka ng Matnog, kung pupunta ka ng Bulan, kung pupunta ka ng Allen, o kung pupunta ka ng kahit na saang lugar sa Bisaya na nagagamit ka ng panglupang sasakyan or kotse or bus, ano, madadaanan mo talaga, no? Kung may mga public transportation, madadaanan mo. Kung may sariling sasakyan, madadaanan mo. At hindi mo lang yan madadaanan kung sasakay ka ng barko o kaya barko buhat Manila, no? Kasi kung ang barkong sasakyan mo manggagaling sa Matnog, di dadaanan mo pa rin yung Sorsogon, yung lalawigan ng Sorsogon, di ba? Kung mag-aeroplano ka, kung magbabarko ka na ang barkong sasakyan mo ay galing sa Metro Manila, sa mga pier doon, hindi mo dadaanan ng Sorsogon, no? Pero majority ng mga nagbabiyahe papuntang Allen o yung northern part of Samar, yung hindi lalagpas ng Tacloban o kung saan man mayroong airport, Katarman halimbawa, no? O gusto magtipid o magbiyahe, madadaanan mo talaga yung Sorsogon, no? Yun yung pagkakaiba niya sa Bontoc. Yung Bontoc, bago mo puntahan, bago mo marating, sasadyain mo talaga. Either manggagaling ka sa Banawe o dyan sa lugar ng Solano sa Nueva Vizcaya, o kaya manggagaling ka sa saan ba nanggaling yung sa Baguio, no? Kung manggagaling ka ng Baguio o kung saan, kahit saan pang bayan ka manggagaling dyan sa norte, kung pupunta ka ng Bontoc, kinakailangan sasadyain mo. Hindi mo yun mararating nang dahil napadaan ka lang. No? Kung ikaw po ay nanggaling halimbawa sa Bugyas o pupunta ka gusto mong pumunta ng Banawe, posibleng sabihin natin na nadaanan mo lang, no? Pero ang kalsada diyan medyo tricky, no? Mas mountain province yan eh. So mas hindi katulad diyan sa gawing por Sorsogon na ang mga bangin mabababa lang, no? Doon talagang lalong-lalo na doon sa may malapit sa Mount Data na kung tawagin, no? Nandun yung pinakamataas na bangin na pwedeng madaanan ng isang nagbiyahe, sabi nila, no? Nung nakarating tayo doon, sa buong Pilipinas. I don't know if that's still true up to now, pero yun po yung sitwasyon doon. Ngayon, bakit importante na pinag-uusapan natin na kinakailangan sa dyan ng Bontoc? Kasi yung Bontoc, nakarating doon yung variant na galing sa Inglaterra, sa London. Siguro dahilan sa doon mismo pumunta yung may dala ng virus, ano po. Pero, what are the chances, no? What are the chances na kung saan pa yung lugar na mas kukonti yung pumupunta, doon nagkaroon, at sa lugar natin, na kung saan maraming dumadaan, wala. Wala ba talaga? Okay. So, bakit importante yon? Kasi po, yung sariling pag-iingat, yun lang naman lagi ang punto ng ating programa dito sa Nano na di ba? Dito po sa radyo natin. Ang lagi natin lang tinutukoy is ganito. Ano ang sitwasyon? Ano ang pwede natin gawin para hindi tayo maging biktima kahit ano pa yung sitwasyon? Doon lang naman po lagi ang takbo ng ating discussion. At ang gusto lang naman natin, kung po pwede, mas marami sa atin ang maging mas maingat at nang hindi tayo maging biktima ng virus na to. Yun lang naman po yung sa atin. Kaya gusto natin ipaliwanag kasi marami sa mga kababayan natin na kahit nasabihin natin na araw-araw naririnig ang tungkol dito, araw-araw pinag-uusapan sa balita, sa telebisyon, sa mga kapitbahay, sa mga chismoso at chismosa, at sa mga kanto-kanto yung tungkol sa COVID, hindi pa rin ginagawa yung tama. Yun po yung problema dyan. So, bueno, magbabalik po tayo sa ating topic na to, sa ating palatuntunan dito sa Nano na.
Makaraan po lamang ang ilang paalala. Hindi pa nga pala tayo nagpapakilala, pero sana po naman, alam na ninyo na ang inyo pong host sa palatuntunan na to si Romy D. Ano po, magbabalik po tayo. Bueno, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan na nuna dito sa radyo natin, Sorsogon, at tingnan po natin yung sinasabi natin kanina. Ano ha, bago tayo nag-commercial. Yung mga yung mga bagay na ginagawa natin. Diniscuss natin ito, or at least nadaanan natin ito sa discussion last week. Dun sa punto po na gumagamit nga tayo ng face mask. Ano ha? Pero paano ba natin ginagamit yung face mask? Ito pong face mask, kaya natin ito ginagamit. In case lang hindi naintindihan ng iba, kasi maraming medyo parang ewan ko ba kung anong naisipan nila. Ang paggamit po ng face mask wala sa tama, no? Ang face mask kaya natin ginagamit, ang main purpose para maharangan, no? Maharangan. Yun actually ang tama, ma-block niya, no? Yung pagpasok, maharangan yung pagpasok ng virus sa ating bibig at sa ating ilong, no? Yung mga lugar kung saan nandoon yung mga daanan, yung mga pwedeng daanan ng virus na yan papunta sa ating system, no? Kasama nga dapat dyan yung mata. Pero mas delikado sa ilong at saka sa bibig. Dahilan sa doon dumadaan yung mga virus na yan. Doon sila pwedeng gumapang, kumbaga, no? Papasok sa ating katawan. Ngayon, isusuot pero bibig lang. Ang pinakang worst, ang pinakang hindi maganda na mapapansin mo, naka face mask nga, pero yung face mask niya tinatakpan yung baba. Bakit mo tinatakpan ng face mask ang baba mo? Anong meron doon? So nag-face mask ka pa, saan ba dadaan yun? Di ba sa bibig at saka sa ilong? Okay. So, yung iba, sige, nakatakip yung bibig. Pero yung ilong, nakalabas. Doon mismo sa kung saan dumadaan yung hangin sa kanyang ilong, nandun yung gilid ng face mask at nakalabas yung buong ilong, no? Ganon. Meron namang nakatakip yung ilong, pero bukas naman ang bibig. Hindi tinatamaan ng kanyang face mask yung bibig. Hindi natatakpan ng kanyang face mask yung bibig. Bakit ganon? Bakit kinakailangang isa lang? Ang katwiran po, na naintindihan naman natin, kasi raw nahirapan silang huminga. Alam naman nating lahat, kung kayo ay nakapagsuot na ng face mask, kung paanong huminga na may face mask, di ba? Hindi yan kasing gaan ng walang face mask. Kasi siyempre, nahaharangan. Yun na nga po yung mismong gusto mong gawin, harangan, no? Harangan yung maluwag na pagdaloy ng hangin papunta sa iyong katawan. Bakit mo gustong harangan yon? Kasi kasama ng hangin, no, ng aerosol na tinatawag, yun pong virus. Matagal na nating sinasabi to. Ang virus na yan, gaano ba kalaki yan? Nakatakip naman dun yung face mask. Sabi niya ganoon. Yun nga may face mask ka, pwede pang lumusot pero kaya nga may tinatawag na N95. Anong ibig sabihin ng N95? 95% ng mga pwedeng pumasok sa iyong sistema, sa iyong katawan, nahaharang ng N95. Yun yung pinakang mabilis na paliwanag dyan, yung mas madaling maintindihan. So may 5% pa na pwedeng lumusot. No? Sa 5% na yun, delikado ka na tinanggal mo pa yung iba. No? So mas malaki yung chance. Ngayon, gaano ba kalaki yung virus na yan? Bakit hindi sapat na meron ka lang nakatabing doon? Ayan, nakatakip naman nakalabas nga yung dulo ng ilong, pero may takip pa rin naman doon sa pinakang baba ng ilong. Siguro naman hindi na dadaan yun. Sus Maria, paanong hindi dadaan yun? Gaano ba kalaki yung virus na pinag-uusapan natin? Well, ang atin pong discussion ng una, sakaling hindi narinig ng iba nating mga tagapakinig, ng mga sumusubaybay sa atin, nakikita niyo po ba yung buhangin? Diyan naman sa Sorsogon,
City at maraming lugar sa Sorsogon, tabindagat naman, di ba? Sa Bacon, tabindagat, yang Bulan tabindagat, yang Matnog tabindagat, yang Sorsogon City mismo, andyan yung dagat sa Mayroong Peo, di ba? Kahit saan ka sumuling sa Sorsogon, may makikita kang dagat. Sa dagat, sa tabing dagat, may makikita kang buhangin. Kumuha ka ng isang butil ng buhangin. Ha? Isang butil ng buhangin. Hatiin mo ng 100 beses ang isang butil ng buhangin. Kaya mo bang gawin yon? Hindi. Bakit? Kasi sobrang liit. Sobrang liit, no? Pero yon ang pinakang sukat ng virus. Ha? Hatiin mo ng 100 beses ang buhangin kung kaya mong hatiin, ganon kalaki yung virus. Kaya kaya niyang lumutang, kaya yun sinasabing sumasabay sa aerosol. No? Yun bang ganong kaliit, mapipigil ba yon ng face mask mo kung ang face mask mo ay nasa baba? Ha? Mapipigil ba ng face mask mo yung ganong kaliit na aerosol na laki ng virus na sumasama sa hangin kung ang may takip lang sa'yo yung bibig mo o yung ilong mo lang? Mas mabilis ka nang lalanghap, hindi ka nga mahihirapan huminga. O di mas mabilis mo rin. Ha? Mas kung gaano kagaan mong malalanghap ang hangin pag wala kang face mask, posibleng ganon kagaan mo rin malanghap yung virus. Nakikita po ba natin ang pagkakaiba dyan? Yun po yung gustong i-prevent. Gustong maiwasan. Gusto ng pamahalaan natin na maiwasan natin lahat dahilan sa para maprotektahan natin ang sarili natin, para hindi tayo magkaroon ng COVID. Sabi ng iba, pakanalan ng gobyerno yan, mga kalokohang yan, alam mo yun, may mga tinatawag silang conspiracy theory, no? Na sabi-sabi lang yan. Wala po ba tayong nakikitang namamatay dito sa COVID? Wala po ba? Para sabihin natin na sabi-sabi lang yan. At kahit na sino pa ang may pakana ng COVID na yan, may epekto sa kalusugan ng mga mamamayan, no? At may mga namamatay. Hindi ba sapat na dahilan yon para po tayo ay gumawa ng mga tamang hakbang para maprotektahan natin ang ating mga sarili? Yan lang naman po yung sinasabi na hindi ko naman sinasabing protektahan mo yung kapitbahay mo. But actually, nangyayari yun. Pag pinotektahan mo yung sarili mo, nagawi ka sa kapitbahay, pati siya napoprotektahan mo. Bakit? Hindi ka nagkakalat hindi ka nagkakalat ng virus. Okay lang yun, pero hindi na yun yung sinasabi natin. Sarili mo na lang yung protektahan mo. Huwag mo nang isipin yung iba. Paano kung pamilyado ka? Paano kung meron kang asawa at anak, meron kang lolo't lola, no? Meron kang nanay, tatay na medyo mas delikado na maanggihan o matamaan ng virus, o di paano sila? Kung hindi ka nag-face mask, ikaw yung pwedeng maging dahilan ng maaring mangyari sa kanila. Bakit? Kasi pakalat-kalat kang nakabuka yung bibig mo at ilong mo no? Pagala-gala ka or kung saan-saan ka pumupunta o nandyan ka lang sa isang lugar, nadaanan ka ng may virus, nalanghap mo, hindi ka nag-face mask, pag-uwi mo sa inyo, na-transfer mo na. O sabihin na natin, hindi ka agad, no? Pero kung ikaw super spreader, kailan mo na-transfer yun, hindi natin alam. Yung dating general na si General Danny Lim na naging chairman ng MMDA, namatay na, di ba? Nabalitaan niyo po. Yun asymptomatic pala yun. Hindi niya alam na dala-dala niya yung virus, no? Siya mismo namatay. Paano yung mga nakakahalubilo niya? Halimbawa, kung sakaling hindi siya nagpi-face mask, kung sakaling ikaw yun, paano yun? Paano yung mga tatamaan ng virus na dala-dala mo kung hindi ka nagpi-face mask? Yun po yung sinasabi natin. Ngayon, kapag gano'n na nangyari, dadami ang merong infection. At kung dadami yung mga ganon, mangyayari sa mga lugar dito sa Pilipinas, yung ihemplong sinasabi natin na nangyayari doon sa borough ng Barking and Dagenham, doon po sa London, doon sa England, no? At isang bagay lang naman ang kinakailangan nating isaisip talaga. Ito, kahit na ano pang sabihin ninyo, virus na to, nagiging sanhi ng kamatayan. No? So kahit ano pa naririnig yung haka-haka, kahit ano pang mga
pamimiloso po ang naririnig ninyo, kahit ano pang mga bali-balita na sa akala ninyo hindi nyo dapat paniwalaan na naririnig ninyo, isa lang ang dapat nyong tingnan. Nakamamatay ba to? Diyan ba sa Sorsogon, sa lalawigan ng Sorsogon, wala pa bang namamatay dahil dito? Palagay ko, nababalitaan nyo naman yan kasi diyan nga mismo mas maluwag yung paglalabas ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari, dahilan sa diyan hindi gaanong naging mahigpit sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung sino yung mga tinatamaan ng infection. Di ba? Yan yung katanungan na dapat natin ilagay sa isip. Wala bang namamatay dahil dito? Kung meron, anong ginagawa nyo para protektahan ang sarili nyo? Bueno, magbabalik po ulit tayo sa isa pang bahagi ng ating palatuntunan. Magpapaalaala muna lang po tayo ng ilang mga commercials. Okay, balik po ulit tayo sa ating palatuntunan dito sa Nanuna, dito sa radyo natin Sorsogon 91.9 FM. Ano po? Tunguhin naman natin yung tungkol doon sa mga kadahilanan kung bakit yung iba, no? Parang gusto na nilang maging malaya sa pagkilos sa mga mamamayan. Malaya, no, sa pagkilos. Isa sa mga yan na medyo tinamaan ng mga criticism, no, pagpuna nitong nakalipas na linggo, yung nakakasama natin dito sa network, sa mga palatuntunan ng radyo natin, yung Go Negosyo, ano po, na dating anong tawag doon, dating empleyado lang, no, ng isang kumpanya na naging trade secretary, si Secretary Mon Lopez ng Trade, no. Medyo naging anong tawag doon, medyo naging kumbaga target siya ng ilang mga pagpuna nitong mga nakalipas na araw, kasi po gusto niyang luwagan ng konti yung dami ng mga taong pwedeng lumabas, no. Dahilan po sa sinasabi nila na epekto ng quarantine sa ekonomiya. Okay. Gusto nilang ibaba yung edad na mga pwedeng payagang lumabas at pumunta sa mga mall. Alam natin dyan sa Sorsogon, kahit hindi pa pinapayagan yon, no, ang dami na nagkalat. Sana naman wag ganon, no, kasi mukhang marami nang naka-quarantine dyan ngayon, at dahilan nga sa mabilis na pagkalat ng virus, no. Okay, so naintindihan natin kung bakit yung mga katulad nitong si Trade Secretary Mon Lopez, no, at ibang mga negosyante gustong maging maluwag na ang ekonomiya, maging maluwag na yung paglabas ng mga mamamayan, no, at payagan na yung ibang mga negosyo na magpatuloy at makapag-operate. Naintindihan natin yon. At ang paliwanag dyan, lumabas din nitong nakaraang linggo yung figure ng tinatawag natin na anong tawag doon, yung statistics tungkol sa kumusta na ang kalalagayan ng ekonomiya ng bansa. Yung pagkakaroon ng pagbaba ng kinikita ng mga negosyo, lumabas yan, no? At yung mga bagay na yon na pupwedeng sabihin natin na magpahirap sa mga mamamayan kasi nga hindi tumatakbo ng maganda yung ekonomiya. Okay, yun yung mga dahilan kung bakit gusto ng mga iba na nasa trade and industry, na nasa negosyo, magbukas na, maging maluwag na ang pagkilos ng mga mamamayan. Naintindihan natin yon. Kailangan talaga ang ekonomiya gumalaw. Kinakailangan talaga kumita ang mga mamamayan. Mahirap kung nagugutom, di ba? Pero mas mahirap po yung hindi lang nagugutom kundi nababawian ang buhay, no. Extreme, sabihin na natin, masyadong extreme siyang pinag-uusapan natin, pero eto po kasing panahon ng pagbibigay ng panukala nitong Trade Secretary natin, Mon Lopez. Kinagalang naman natin yan kasi sila yung mga, sabi nga natin, nakakasama natin yan dito sa network na to, though hindi personally
nakakahuntahan natin, nami-meet naman natin yan nung hindi pa nagko-COVID sa Manila, itong si Trade Secretary Mon Lopez, pumunta sa tanggapan natin yan sa Manila dati, at kahit na paano nakakabangga ang um, balikat, rubbing shoulder, sabi nga ganon. Mas kilala niya yung iba kaysa sa atin, hindi naman ito si Cheska, yan ang mga nakakasama niya sa programa, hindi lang sa programa, sa mga lakaran din na may kinalaman sa negosyo, no? Pero pag pumupunta siya sa opisina, nakakasama rin natin. So we respect the guy, no? Hindi natin sinasabi na mali yung gusto niyang gawin. Ang sinasabi lang natin, mali ang timing, no? Nangyari kasi na naglabas siya ng panukala doon sa panahon na umiinit ang issue tungkol po dito sa pagpasok ng bagong variant ng COVID-19 sa Pilipinas. At kita nyo naman, no? Ibinabalik sa general community quarantine ang maraming bayan na naman or lugar sa bansa, lalong-lalo ng Metro Manila kung saan mataas ang concentration ng mga mamamayan. Pero mapapansin ninyo, kasama sa lugar na maliit ang concentration ng populasyon ay kasama rin. At yun na nga ay yung buntok. Bakit? Kasi nandun nga, ayon sa balita, 12 kabataan doon ang tinamaan ng bagong variant na yan ng COVID-19. No? So, we really have to do something about this. No? Hindi natin pwedeng pabayang mamatay ang ekonomiya, pero mas lalong mamamatay ang ekonomiya sa paningin po natin kung mas marami ang mga taong tatamaan ng bagong variant na to ng COVID, dahilan nga doon sa sinasabi natin na kahit pa hindi naging mas nakamamatay ang bagong variant ng COVID na yan, yung ratio, yung pagdami ng mga taong infected, kahit same ratio pa rin, tataas pa rin, no? Ang bilang ng mga namamatay kung hahayaan nating nakakakilos ang mga mamamayan ng, alam mo yon, hindi pa nawawala ang virus, no? Habang nandyan, habang may kumakalat na virus, lalong mananatili ang paghihirap ng ekonomiya kasi nga inikakalat at kakalat pa rin, no? So, mas magandang mawala yon, yung pagkalat na yon, bumaba yon, or at least hanggang sa magkaroon na ng panlaban ng mga mamamayan dyan sa virus na yan, no? Kung nakapag-vaccinate na tayo, yung inoculation na sinasabi, kung natanggal na sa isipan ng mga mamamayan natin o at least ng marami sa mga mamamayan natin yung takot doon sa vaccine, hindi po natin sinasabing 100% safe ang vaccine. Sinasabi natin ang vaccine ay panlaban sa virus na yan, at hindi natin sinasabing porke panlaban yan magkandarapa ka na para magkaroon ng vaccine. Ang sinasabi natin is, tingnan mo yung sarili mong sitwasyon, tingnan mo kung kasama ka dun sa mga pwedeng tumanggap niyan dahil sa wala kang allergies, kumonsulta ka sa doktor, alamin mo kung anong sitwasyon mo, at hanggat maaari kung yan hindi makakasama sa'yo, hayaan mong makabuti yan sa'yo, yung vaccine na yan. Yun po yung sinasabi natin, no? So, kasi kung ang mangyayari patuloy na paglabag sa mga dapat gawin, hindi pagsunod sa pagsusuot ng maayos ng face mask, at pagkatapos ay lalabas ng walang kapararakan o ng basta-basta na lang ang mga mamamayan ng walong pakundangan, no? Without regard to anything at all, lalong dadami ang mayroong kaso ng COVID na yan, at lalong masisira ang ekonomiya, no? Sana po nakikita natin ang pagkakadugsong-dugsong ng mga bagay na yan. Habang gusto mong maluwag kang makahinga dahil sa ayaw mong gumamit ng face mask, lalong darami ang pagkakataon na maraming tao ang mahawa ng COVID-19, at habang dumadami ang nahahawa ng COVID-19, lalong masisira ang ekonomiya. Bakit? Sino pa ang bibili kung lahat infected na? Saan ka pa kukuha ng ipapakain mo sa mga mamamayan kung wala nang makapagtrabaho? No? All of this are interconnected, at sana po nakikita natin yon, at sana sinusunod natin yon. At ito pa ang isang bagay na dapat natin sigurong iwan or itanim sa isipan ng ating mga kababayan, na dahilan po sa ang
bagong variant ng virus na to ay mas mabilis makahawa, isinasuggest ngayon ni Dr. Fauci. Pamilyar na ba sa inyo yung pangalan na yon, Dr. Fauci ng CDC, Center for Disease Control, tama ba yung sinasabi ko, sa Estados Unidos, na mas maganda kung dodoblihin ang face mask na ginagamit ninyo or natin. Na hindi lang isang face mask ang sinasabi nila na kinakailangang suot. Mas maganda raw kung yung face mask na dapat ay isinusuot mo ng tama, hindi nakalabas ang bibig o ilong, dodoblihin mo pa. Sige nga. So, mas kailangan ang face mask. Whether we like it or not, we need it to protect not only ourselves, hindi lang sarili natin, kundi ang lahat sa ating bayan. Unahin na natin yung sa ating bahay, sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating bansa, at sa buong daigdig. Sana po, maintindihan naman natin yan. Hindi ka nag-iisa lang na naghihirap na alam mo yon, inconvenienced dahilan sa kinakailangan mo mag-face mask. Maraming tao na mas matindi pa kaysa sa paghihirap natin ang pwedeng maranasan dahilan sa kakulitan natin. Magkakasama tayo rito, interconnected tayo, hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng ikaw lang ang gustong huminga ng maluwag. Paano naman yung mga pwedeng mahawa mo na pagdating ng panahon ay titigil na ang paghinga? Sana po makita natin yon. Hindi naman tayo nang aaway, hindi tayo nagagalit. Gusto lang nating ma-emphasize, gusto lang nating mabigyang diin, no, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, ang mga bagay na kinakailangan gawin. At pagka sinabing kinakailangan gawin, dapat po ginagawa natin. Hindi tayo nagpapalusot, hindi tayo nagbibigay ng dahilan na kung ano-ano para lang masunod yung gusto natin. Ito pong virus na to ay communicable. Ibig sabihin, mabilis makahawa. At yan po ay nakakahawa sa pamamagitan ng paglipad niya sa hangin in the form of aerosol. Sobrang liit. Matagal na natin ipinapaliwanag yan. At yan po ay nalalanghap, naihihinga, na tumatakas sa ating bibig kapag tayo nagsasalita. Sa napakaliliit na mga droplets, mas maliit ng 100 beses kaysa sa butil ng buhangin. Hayaan po natin na maprotektahan natin ang sarili natin sa mga bagay na sa mga alam yon, bagay na yan. At maprotektahan din naman natin yung ating mga kababayan dyan sa mga yan. Kasi pag protektahan natin sila, isipin nyo na pinoprotektahan din natin, mo mismo, ikaw personally, yung hindi lang yung buhay ng iba, kundi buhay mo rin. At yung ekonomiya ng bansa na ekonomiya mo rin. No? We are all interconnected. Magkakadugsong po tayo. Kinakailangan na kapag kayong iba ay gumawa ng paraan para maprotektahan ang sarili nila, pinoprotektahan din nila yung sarili mo. Pinoprotektahan mo rin ikaw. Kung nagprotekta ka, pinoprotektahan mo rin sila. Medyo mahirap makita dahilan sa mas malaking ang senaryo, in the general scheme of things, hindi mo kaagad nakikita, pero yun po ang epekto nun. Yun po ang epekto nun. Nakakahawa yan. Pagka sa loob ng bahay nyo, lahat kayo nahawa, siguro maintindihan mo na. Pero, gusto mo bang mangyari yon? Siyempre, hindi. Ayaw natin na nangyayari ang ganon. Kasi, lahat tayo sama-sama. Para din yung environment kapag sinira mo ang kabundukan, nakikita na ba natin na nagkakaroon ng mga pagbaha, nagkakaroon ng mga, alam mo yon, malalakas na mga bagyo. Yung mga bagyong yan, yung mga malalakas na bagyo ngayon, hindi naman ganyan kalalakas yan noon Dahilan yan ng hindi paniniwala ng iba na kinakailangan protektahan ng environment, kaya sobrang lalakas ng bagyo ngayon. Hindi nyo ba napapansin yun? Ganyan din po yung virus na yan. Yung iba, sisisihin natin yung mga illegal logger. Kaya tayo nagkakaroon ng baha. Pero, sinong sisisihin mo sa virus na to? Hindi ka illegal logger.
ikaw isang mamamayan na posibleng kapag ka hindi mo sinunod ito, katumbas ka na ng isang illegal logger na naging dahilan kung bakit sobrang dami ng mga pagbaha ngayon, sobrang lakas ng mga bagyo ngayon, yun din yun. Parehas na rin, wala ka ng pinagkaiba doon. Bakit? Kasi nga, hinayaan mong mangyari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. No? Okay, sana po sa pamamagitan ng punto na yan, may tanim naman natin sa ating mga isipan ang kinakailangan nating mga bagay na gawin para mawala na yung virus at maprotektahan natin ang lahat at maibalik natin sa maayos at takbo ng ekonomiya. Well, hanggang dito na lang po tayo. Thank you very much po sa inyong ginawang pagsubaybay. Ito po ang inyong naging host, Romy D. Hanggang sa susunod na edisyon ng Nanuna. Maraming salamat po sa inyong lahat.